Ang sumpa ng lilim. Sa bayan ng San Isidro, may isang gubat na tinatawag na matatanda na lilim. Sinasabing dito naninirahan ng 4 na uri ng engkanto. Mga bantay, matataas na nilalang na maputla, nagbabantay sa mga puno. Mga umalan, tila bata ang anyo, pero ang tawa nila ay parang sigaw. Mga alingaw-ngaw, mga boses lang na nagliligaw sa naglalakad. Ang hari ng lilim, isang nilalang na ang anyo ay puno at tao na pinagsama. Siya ang naglalagay ng sumpa. Bata pa lang si Rina, naririnig na niya ang kwento na kung may taong papasok sa lilim ng walang pahintulot, makakalimutan siya ng bayan at magigising sa ilalim ng balete na parang bagong silang na wala ng ala-ala. Ang paglapastangan. Paglipas ng panahon, may mga taga-bayan na nagpasisyang putulin ang mga puno para gawing palaisdaan. Isa sa kanila ay ang pinsan ni Rina na si Joel. Nagdala siya ng chainsaw at nagsimulang magputol ng unang araw pa lang. Bumagsak siya sa lagnat at nagsabing may mga batang tumatawa sa loob ng kanyang tainga tuwing gabi. Rina, na mahilig sa sketch at alamat, pinakiusapan siyang huwag nang ituloy. Pero huli na, naengganyo siya ng mga kwento. Kaya isang gabi, dinala niya ang kamera, sketchpad at isang alayan, sangkalan ng bigas at asin papasok sa gubat para makita ang sinasabi ng matatanda. Ang ritual ng paghingi ng pahintulot. Sa mismong pasukan, may nakaukit na lumang bato. May mga simbolong parang dahon at mga mata. Naalala ni Rina ang sabi ng lola niya, bago pumasok sa lilim, ibuhos ang asin at bigas at sabihin ng iyong pangalan. Ginawa ni Rina ang ritual. Mga bantay ng kagubatan, tagapag-ingat ng buhay, ako'y dumaraan na may galang at paggalang. Hindi ako maninira, hindi ako magnanakaw. Ang puso ko'y dalisay at nagmamasid lamang. Kung ako'y nagkakamali, ako'y humihingi ng tawad. Kayo ang bantay, ako'y dayuhan. Huwag ninyong akong ligawin, huwag ninyong akong saktan. Pagpalain ninyong indaan at ibalik akong nang ligtas sa aking tahanan. Nang matapos, bumukas ang isang mas makapal na daan. May liwanag niya berde at hamog na malamig. Naririnig niya ang mga bulong. Sino ka, dayuhan? Ano ang dala mo? Kinuha niya ang kanyang sketchpad, pinunit ang isa niyang guhit ng balete at inilagay sa bato. Ako si Rina. Wala akong masamang balak, sabi niya. Ang mga engkanto. Sa loob, nakita niya ang mga bantay. Mahahaba ang katawan, walang mukha, puro mata sa braso. Ang mga umalan ay naglalaro sa mga ugat. May mukha ng bata pero ang ngipin ay parang buto ng isda. Ang mga alinawngaw ay boses lang na sumisigaw ng umalis ka na, pero mula sa iba't ibang direksyon. Sa gitna ng lahat, isang trono na yari sa ugat at bato. Nakaupo roon ng hari ng lilim, kalahating tao, kalahating puno. Ang balat niya'y balat ng kahoy at may mga mata ng kidlat. Bakit ka naririto? Tanong nito na parang lindol. Nais ko lang pong malaman kung paano ko maiiligtas ang pinsan ko. May sumpa po yata siya. Tunay nga, nilapastangan niya ang aming tahanan. Ang mga ugat na pinuputol niya ay ugat ng aming mga buhay. May kapalit yun. Lumuhod si Rina. Ano po ang dapat kong gawin? Ang sumpa at alay. Naglabas ang hari ng isang itim na butil. Ito ang binhi ng lilim. Dalhin mo ito sa inyong bahay at ilibing sa ilalim ng pintuan. Sa loob ng 3 gabi, huwag mong buksan ang bintana. Huwag kang magsalita sa kahit anong tinig na maririnig mo mula sa labas. Kung mabubuhay ang binhi, mapapawi ang sumpa. Kung hindi, kayo ang magiging sa amin. Ibinigay ni Rina ang kanyang sketchbook at dugo mula sa kanyang daliri bilang alay. Tinanggap ng hari at naglaho ang mga engkanto sa isang malakas na hangin. Ang 3 gabi. Pagbalik niya sa bahay, sinunod niya ang ritual. Sa unang gabi,
May kumakatok at boses ng kanyang pinsan na humihingi ng tulong, pero alam niyang nasa ospital ito. Sa ikalawang gabi, may mga batang tumatawa sa ilalim ng bintana. Sa ikatlo gabi, ang buong bahay ay binalot ng hamog at may aninong nakatayo sa pintuan. Hindi niya binuksan. Pag umaga, natagpuan niyang may tumubong maliit na puno sa ilalim ng kanilang pintuan, kulay berde at itim. Bumalik sa normal si Joel, pero mula noon, hindi na siya nakalalapit sa gubat. Laging malamig ang kanyang palad at minsan nakatingin siya sa mga anino na para bang may nakikita. Si Rina naman ay patuloy na sinusundan ng mga bulong at minsan ay may nakikita siyang mga mata sa salamin. Sinasabi ng matatanda na hindi ganap na naaalis ang sumpa kapag nakapasok ka na sa mundo ng engkanto. Nagiging tagapagdala ka ng kanilang lihim. Aral, bago pumasok sa lugar na may tagapagbantay, magpakumbaba. Huwag bastusin ang kalikasan sapagkat may mga nilalang na hindi nakikita ngumit nagbabantay. Dito nagtatapos ang ating storya. Maraming salamat sa pakikinig at pakisupport po sa aking channel. See you next story. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. See you next video. Ingat!